on September 9, in your interview with ANC Head Start with Ms. Karen Davila about the Blue Ribbon Chairman being a lawyer, your answer is, there is no such thing as a rule na dapat abogado yun. Abogado ka nga, di ka naman magaling mag-imbestiga, di ba? So useless. Mr. President, I'd like to put on record, there was no inclination from this representation na meron man lang kaming sinabi na ang chairman ay dapat, chairman ng Blue Ribbon Committee ay dapat abogado. Wala po kaming kahit na shadow ng inclination. Any reference to that matter, wala po kaming sinasabi. Ngayon po, yung sinasabing abogado ka nga, di ka naman magaling mag-imbestiga, hindi ko po alam kung sino po yung tinutukoy ninyo. The Blue Ribbon being a lawyer does not have anything to do with Senator Marcoleta. It was a question by the public. It was a question even by Secretary Claire Castro or Attorney Claire Castro. The question was, di ba kailangan abogado yun? So that was asked of me. And I said, no. Nothing in the rules says so. Wala naman talaga eh. As a matter of fact, we elected Sani Alvarez as Blue Ribbon Chairman for 2 years. And he is not a lawyer. Binagdebatihan na namin nila Neptali Gonzales yan, saka nila Ernie Maceda yan, matagal na. Ano? No. He's never a lawyer. Sani Alvarez was not a lawyer. Oh, we even debated about it. No, I am very sure, 100%. Anyway, so again, no, wala akong binabanggit na gano'n. You should not feel alluded to when I say na among kasi, at tinatanong nila, hindi naman daw abogado Senator Lacson. Magaling na investigador eh. Di ba? Talo niya ng karaniwang abogado. Hindi ko sinabi si Senator Marcoleta abogado na yun o sino pang abogado. I never mentioned any name. I was saying, napakadaming abogado sa Pilipinas, libo-libo. So a lawyer who was not well-versed in investigation, mas gusto ko na yung investigador. That was my point. Ano ba? Why will you feel alluded to, Mr. President, if I did not mention your name? Di ba? So, we were seriously considering Risa, Kiko, and Pia. Kaya ako okay. niya. Oo. Yeah. Pia Cayetano, Kiko Pangilinan, Francis Pangilinan, and Risa Ontiveros. We were discussing that sometime before yesterday, and most of them, especially Pia said, especially Risa said, Senator Lacson would be definitely fit the bill, so to speak, okay. because of his investigative prowess, his background, his experience. Yeah. Place somebody in a room and let Senator Lacson talk to him. I assure you, it happened to us before. We've seen him how he talks to someone to get the truth out of the person. It's a very good investigator, I assure you that, with his background. Now, there was even a question by some, hindi ba dapat ang Blue Ribbon Chairman ay lawyer? Diba? Sabi nila yan, ha? That was a question way back in the 9th, even in the 8th Congress. In the 9th Congress, in 1990 to 1992, it was Tito Gingola who was chairman of Blue Ribbon. 1993 to 1995, it was, 1992, somewhere thereabouts in 1992. Okay. It was Senator Maceda, both lawyers, huh? 1993 to 95, or 95 to 97, Sani Alvarez. He was not a lawyer. And it was, I remember the debate. Somebody was saying, no, it was Senator Neptali Gonzales, the Senate President, then said, there's nothing in the rules that says it has to be it depends on the capability of the person
leading the committee, the Blue Ribbon. Oo. He said. So Okay. there's no such thing as a rule that dapat abogado yun. Yung abogado ko nga, hindi ka naman magaling mag-imbestiga. Di ba? So, useless. Narinig din po kayo sa inyong mga interviews. Sinabi niyo po, Mr. President, na maraming dissatisfied sa direction na tinahak po ng aking investigasyon nung ako pa po ay chairman ng Blue Ribbon Committee. Hindi ko po alam kung sino po yung dissatisfied sa mga members natin. Wala naman pong perpekto, Mr. President, pero sa akin pong pananaw ay ginawa ko po yung aking makakaya. Kung meron man po akong pagkukulang, ay humihingi po ako ng tawad sa aking mga kasamahan sa Blue Ribbon Committee. Ngunit hindi ko po sinadya na ilihis sa direksyon ng tamang pag-iimbestiga ang ating Blue Ribbon Committee. My opinion, as aired, kung hindi nyo nagustuhan, pagpasensya nyo ako. Kung hindi nyo nagustuhan yung mga sinabi ko, na opinion ko. Pero I never mentioned names. Ang tingin ko hindi naaayon sa direksyon na iniisip ko. So this is my opinion. Whether you like it or not, that is my opinion. Ang direksyon, kasi dapat sa akin, ang antigo ko na dyan ang direksyon, kailangan ang umpisa mo ng pagtawag mo ng isang hearing ng kahit anong, lalo na pag Blue Ribbon, in aid of legislation kaagad. Ang puntirya mo kaagad dito, ano ang mga pwede nating makuhang impormasyon dito sa mga pangyayaring ito na babaguhin natin ang mga batas at aayusin natin. Like for example, restructure natin ang DPWH. I-restructure natin yung PICAB. I-restructure natin yung SIAP. Kaya nung una ko umatid, doon ang mga questions ko Doon muna So ang tingin ko, tanong mo ano assessment ko sa pag-handle niya nun? Hindi maayos ang direksyon. Espurious Tapos biglang may papasok, magtatanong, papayagan niya. Sumisingit sa isang nagsasalita, papayagan niya. Di ba? Ang style namin nung araw pa, kailangan dyan, at the start, pag umpisa mo pa lang, ikaw muna, ikaw ang chairman Oras na matapos ka sa mga tanungan, doon mo iisa-isahin, sino yung unang dumating. Pero una, usually, yung Senate President, yung Senate Pro Temp, yung Majority Leader, yung Minority Leader, yun ang mga bibigyan mo ng time muna sila kung present. At kung meron kang sinabing 10 minutes each, or 5 minutes each. Ang ibig sabihin ng 5 minutes, yung question mo, huwag mo isasama yung bilang ng sagot. Ganun ang sistema. So, sinasabi ko, ang sagot ko sa'yo, hindi ako natutuwa sa direksyon na ginawa. Kung ang direksyon ko pong yun ay mali para sa inyo, nasa sa inyo na po yun. Pero yun po ang nalalaman ko. Sa 3 pagdinig lamang po, nasabi ko na po kanina sa press con, sa 3 pagdinig pa lamang po namin, nakita ko na po ang pangangailangan ng halos 14 na legislative measures na dapat natin kagad na ipasa para sa ganon, maayos natin, ma-address natin kagad ang malalang problema ng corruption sa ating bansa. Noong September 10 po, 2025, ang programa pong Sa Totoo Lang, sa 1PH, nandun po yata si Joe Francisco, Chiqui Berhel, Cheryl Cosim. Ang sabi po ninyo, with reference to the affidavit of the Discayas, may suspetsa kami na inedit yung affidavit. Mr. President, ito po ay indirect affront to the integrity of this representation. Yung lamang pong pagsuspetsahan niyo na inedit yung affidavit, paano kayo nagsuspetsa? Ano po ang ginamit ninyong batayan at pagsususpetsahan ninyo na maring inedit yung affidavit? When I said, baka na-edit, tama yung sinabi ni Senator Pangilinan. Iba yung thinking bakit iisipin nyo kagad na pinapa-edit ko yung affidavit? Hindi ba? Hindi So, and when I say those things, you should not feel alluded to. Wala naman akong binanggit na pangalan Di ba?
Sir, yung sinasabi po ninyo na parang kulang pa kasi yung kwento ng mga diskaya, ano po yung nakikita ninyong loophole or yung pampuno na hinahanap po ninyo? Kasi may suspecha kami na inedit yung affidavit eh. Okay. So not only that, we have to verify the statements. Hindi pwedeng kung ano sinabi nila, tanggapin na natin, pa-state witness na kayo. Dahil nagustuhan namin na sinabi ninyo. Hindi mo ba? Gagastusan pa sila ng pamahalaan eh. Imagine mo, saksakan ang daming pera nila at saksakan ang daming supposed to be allegedly ninakaw nila. Pagkatapos gagastusan pa sila ng pamahalaan. Di ba napaka-unfair sa mga kababayan natin yun? So, ba't SP... ako papayag basta-basta? We have to verify the statements na mga sinasabi nila muna. So SP, kayo rin napansin ba ninyo na yun daw timeline tipong hindi nagsimula from the very beginning at parang nag-jump na to Pinili. Yung years na pili? Ay, oo. Pareho nun. Paano naman ewan ko kung paano naniniwala yung dating chairman eh. Kasi nung nandito sa Senate yan, nung tinatanong namin, ang sinabi, nagsimula raw sila sa public polls at sa ganyang tasaksyon sa gobyerno noong 2016. Di ba, nung tinatanong ko, so panahon ng Duterte, at yung pick-up, appointed ng Duterte, pinigil na nga ako ng chairman noon natatandaan nyo. Anyway, dahil naubos na yung oras ko. Pero, pagdating sa House, ang pinagyayabang nila, nag-umpisa raw sila panahon ni Gloria Macapagal, kaya marami raw silang tipon, marami raw silang pera. Di ba? Gloria Macapagal, pagkatapos Noynoy Aquino, panahon din daw. Pagkatapos kay President Marcos daw. Asan yung kay Duterte? Asan yung panahon ni Duterte? Ba't di niya binabanggit? Sabi kasi ng Diba? lawyer ng Sino? mga Diskaya SP, yun lang yun nasa affidavit. So yun lang daw hinihingi in Ayun 2022. Ayun. Bob, so yun lang pinag-uusapan. Yun ang tinatanong di ba? Hindi ba edited yun? Noong September 14 po sa Twitter ninyo, meron po kayong binanggit at ito po ang nakasulat. Very devious. Wala pang hearing ang Blue Ribbon ni Ping Lacson. Gusto ng ilang magpalitan agad. What are they so afraid of? Bakit minamadali WPP agad ito? Ano bang nangyari? Malalaman natin sa Blue Ribbon kay Senator Lacson. Meron siyang investigasyon ginagawa tungkol dyan. Ano po ba yung pinanggalingan ng mga salitang yun, Mr. President? Sino po yung natatakot? Sino po yung nagmamadali? Kung ang inyo pong tinutukoy ay yung aking sulat para i-rekomenda na mag-apply sa Witness Protection Program ang mag-asawang Diskaya, yun po inaayon sa batas, Mr. President. Nung binibigay sa akin binigay sa akin yung sulat para i-recommend yung Witness Protection Program ng mga Diskayas, ang feeling ko, incomplete ang usapan at narinig ko ito kay Secretary of Justice. Kailangan tell all, hindi tell half. Di ba? Ang mga binabanggit, 2022 to 2025 sila number one contractor, 2016 to 2022 Ba't wala doon ang kwento? Di ba? So, you cannot blame me if I do not want to immediately do that. No? And then I know for a fact, as I said in the media, I know that there is a possibility that we will change the leadership the following day. Dito pa nga po sa sinabi ninyo noong September 13, Mr. President. Ang reading ko, sabi po nyo, camouflage lang yun To put me and the leadership of the Senate under the gun. Kunwari, merong naiinis sila. Kung bakit hindi ko pinirmang sulat sa DOJ, baka may commitment sila to someone, to some people. Is there a commitment somewhere? Baka merong nakiusap na pwede silang ipasok sa Witness Protection Program. Lahat po ng ganitong mga pagsususpetsa is a direct affront to the integrity of this representation, Mr. President. As a member of the Senate, bakit po kinakailangan magkaroon tayo ng ganitong pahayag sa publiko na walang basihan ni katitingman? Ito po yung nakakalungkot.
The following day, nung may nag-testify sa House, parang buong kwento at saka nung manonood mo, malaman nila. Kinabukasan, nung merong nagsalita doon, yung Hernandez, about 2 senators being involved, na may sinabing halaga, may sinabing ganito, na mabe-verify na kanya kung totoo at hindi. Nung kinabukasan uli, Wednesday, sapagkat ito'y imbis na ibalik sa Senado, ay nilagay namin sa PNP Custodial Center, but still under custody of the Senate. And I am authorized, we are authorized to do that. There's nothing that we violated. Nothing illegal about that. The following day, on a Wednesday, ito ang tinanong ni Senator Marcoleta. Kinestyon niya pagkatapos mag-privilege speech ni Jinggoy. And then, alam mo, nagkakainitan pagka merong ipinipilit na mali. May ipinipilit siyang mali. Kaya nagkakainitan, Pero later on, na-realize ko, hindi yun ang point, Christian. Ang reading ko, camouflage yun. Camouflage yun to put me and the leadership of the Senate under the gun, kunwari. Pero ang naiinis sila, kung bakit hindi ko pinirmahan yung sulat sa DOJ. Baka may commitment sila to someone, to some people. Although malamang hindi aprubahan ni Secretary Remulla yun, but then again, is there a commitment somewhere? Hindi ba? Parang galit na galit bigla sa akin dahil ayokong bigyan ng proposal for immunity to be the witness protection program ng mag-asawa. Camouflage yung issue pero that was the main issue, believe me. At saka pintas, mag-isip muna kayong mabuti. Baka kayo ang nabobola. Kami, basta we will do everything the right way. We will always follow the rule of law.